no? Pero ang, pinaka-more common na kanyang pangalan ay eto, imaginary axis, no? When you see the J omega, imaginary axis yun. 'Pag sa horizontal, eto, 'tong horizontal na 'to, ito ay sinabi ko rin na sigma, 'di ba? Yun yung real. Bakit may real tsaka imaginary? Kasi we are talking about complex, no? Kaya lahat ng math ay mai-a-apply niyo rito sa control engineering. Kasi ito ay complex numbers, no? And complex numbers are composed of imaginary and real. Okay? Now, punta na tayo sa poles and zero. Sinabi ko kanina na yung poles ay nire-represent ng X. Di ba? Nakita nyo? X. Di ba? X. So, aling roots ang may pole? E di -7 tsaka 0. O, saan naman yung zeros? Ito, bilog. No? The circle represents the poles, -5 and -1. Okay? Are we clear dito sa pole and zero plot? No? So dapat ma, ano to, no, malinaw sa inyo, no, pag paano gumawa ng stability uh, plane or paano mag-plot. Okay? So tingnan natin yung definition. We can define a system as being stable if when given an input or a change in input is it has transients which die away with time and leave the system in a steady state, no? So when we talk about stability, syempre may transient muna yan, di ba? Hinahanap nyo na niya yung ano eh, yung set point hanggang maging steady state siya. And yung condition na yon, that it defines the stability. Pero paano, no, doon sa tinatawag na math, no? Yung mathematical ano natin, uh, exercise or mathematical implementation, no? So, eto yon, no? Pag unstable naman, pag sinabing unstable, hindi siya nag-settle, no? 'Di ba eto yung stable, 'di ba? Pero unstable, pag instead na mag-settle siya, nagtuloy-tuloy siya ng ano, ng pag-grow, grow. 'Di ba? Nag-grow pa yung oscillation. Kasi dapat mag-die, mamatay, no? Die away yung oscillation. Okay? Now, tingnan natin 'to. We have a transfer function. Ito, second order. Paano na nangyari second order? Kasi i-multiply mo 'to, 'di ba? Pag s times s, s squared, no? Kaya lang normally hindi na minumultiplyan kasi kailangan mong extract yung ano, yung roots, 'di ba? So nga pala, ulitin ko na saan matatagpuan yung ano, yung zero? Sa numerator. Saan matatagpuan yung pole? Sa denominator. Ngayon, if I'm gonna ask you, ano yung mga roots ng ano, pole? Tinatawag din pala ito na ano ha, yung denominator. Tinatawag din po ito na characteristic. Kasi pag pumunta tayo sa Routh-Hurwitz criterion, ito yung makikita nyo na term. So, sa transfer function, tatandaan, yung denominator, yun yung mas nagbibigay ng maraming information. Na mas sensible, mas substantial yung mga information na makukuha mo doon. So, ano yung roots? Ano yung mga pole? Bigay mo nga yung pole dito. What are the roots here? Ano yung mga pole dito para ma-plot? S equals what? Ano yung pole dito? S plus 1, siyempre, equals to 0 yan. S plus 2 equals to 0. So, ibig sabihin dito, yung S na yung roots mo ay, in terms of pole, ay ano? Negative 1. Ito ay negative 2. No? Kasi negative nga eh. 'Di ba? Kasi yung stability ay nandoon dinidefine sa area ng left half plane, no?
So, hanapin mo yung -1, 'di ba? Ito yung 0, -1, lagyan mo ng x, tapos -2, x na naman, 'no? Kasi nga, yun yung mga roots na kailangan or mapaplot mo dito sa left half. Paano mo nalaman na nasa left? Kasi nga negative, 'di ba, sa Cartesian plane? Negative, positive, negative, positive. Okay? So, tingnan natin dito, 'no? Tama ba tayo? Ayan, 'no? So, ang ating mga pole, 'di ba, which is nasa denominator, kukunin mo yung roots, -1 and -2. Okay? Ngayon, papaano ka gagawa ng equation diyan, na pinakita pa lang natin yung ano, yung paano mag-plot. You can apply some input. Now, for example, if we apply the unit step, right? So, ang mangyari niyan, dito sa given transfer function, imu-multiply mo siya ng input na step. And what is the Laplace transform ng Morning po. good morning po. Nandiyan Thursday. si Doc po, nandiyan. Ika po, po. Sir Robert, may bisita po. So, ang gagawin natin diyan sa transfer function, we're gonna multiply this with the input, 'di ba? Kasi yun ang ating proseso, no? Ano ba ang unit step? Ay, sige po. 1 over S, right? Sige po. So, nasaan yun? Ito yun, no? Eh, okay. Nasa ato. 1 over S. Tama kayo, sir. 17 na po. Nakita ba? So, eto, let me grab another color so that we can see. Eto po ay yung tinatawag na transfer function, yung G, di ba? So, yung transfer function natin ay imu-multiply natin ng input, di ba? Yun ang ginagawa natin para makita natin yung behavior, no? Well, minumultiply natin ng input, ng ng unit step or impulse or ramp, di ba? So, in this case, no, itong output ay makukuha natin kung imu-multiply natin ng input yung transfer function, no? So, ito ay lumalabas na x, no, times g, right? So, when we multiply the input with the transfer function, output ang makukuha natin, no? Malinaw yan. So, pag pag ano natin 'to, pag in-execute natin 'to, magiging ganito, no? Magiging ganito. Tingnan niyo kung papaano nangyari, no? So, 1 over 2s minus s plus 1 plus 2s plus 2, no? Siyempre gagamit ka na naman ng, least common denominator dito, no? Katulad ng ginagawa natin. So, 'pag gumamit ka ng least common denominator and if possible gagamit ka rin ng, partial fraction. So, please, mag-practice ng partial fraction. Ngayon 'pag nakuha mo na eto, 'no, whether ginamitan mo ng partial fraction or diretso, 'no, you have to introduce the tool, what tool? Para makapunta ka sa time domain. Kasi S domain 'to, eh, 'di ba? This is a frequency domain, pupunta ka sa time domain, so gagamit ka ng ano, inverse Laplace, right? Inverse Laplace. So what is the inverse Laplace of 1 over 2s? 'Di ba, 1/2 s, 'di ba? O parang ano yan, eh, what is the inverse Laplace of, 5s? Eh, di 5. O what is the inverse Laplace of 1/2 s? Eh, di 1/2, 'no? So, ang inverse Laplace nito ay so eto 'di ba nag-conform sa ating 1 over s plus a, 'di ba, negative negative 80, 'di ba? So eto i-copy mo lang yung negative tapos dito s plus 1, oh, yung plus 1, yung plus magiging minus, oh. So minus 1t. Eh, hindi naman natin, no, we're not putting the coefficient 1. Everybody knows na may 1 diyan. So ito 'yun, no? Negative t. Tapos eto, no?
Ihiwalay natin 'to, this one, 1/2 times 1/s plus 2, 'no? So, this is constant, so i-retain na natin 'yan, plus retain 1/2 and this conforms the same with this, 'no? Yung sa kanyang, Laplace na number 4, decay, 'no? So, 1/s plus a equals e negative at. Yun ang equivalent niya sa time domain. So, e tapos eto yung plus na magiging kasi positive dito, doon negative plus 2. Tapos lagay mo yung t as a time domain, yan. Okay. So, eto yun. Ngayon, if I'm gonna ask you, is the system stable or not? Anong sagot? So eto ba, 'pag tiningnan mo 'to, stable ba o hindi? Ha? Ito ba ay stable? Bigay mo nga yung mga poles nito. Ano yung poles nito, class? Para mag-graph natin. Eto, ano yung mga poles nito? Kasi bago ka makapag-graph sa stability plane, dapat alam mo yung mga poles, 'di ba? Ilan ba yung pole nito? How many poles are there? 2, sir. 2, sigurado ka 2 lang? 2 lang ba? What about yung S? Ibig sabihin 'pag pinlat ko 'yan, dalawa lang ba? Yun ba yung sinasabi mo? Whenever you see S, no, whenever you see S, eto. So, 'pag ganyan, 'di ba, eto, kasi may S, eh, 'no? So, yung isang S dun, nandun yun sa marginally. 'Pag may nakita kang S, pole pa rin yan, pero nandito. And yung isa ay -1, andito. Eto ay -2. Naintindihan ba? So 'pag walang kasama yung S 'no, siyempre hindi mo siya mapa-plot sa number 'no, nandun siya sa origin, okey? Nasa origin siya. So ibig sabihin S equals nasa 0, okey? Nasa 0 siya, okey? So 'pag dito, if this is stable, nasa left side, this is unstable, ang tawag dito 'pag nandun siya sa origin, marginally, 'di ba? Marginally stable, parang it's kind of parang in between, in between ng stability and unstable, okay? Okay, basahin ko muna 'tong ating ano, mahalaga 'to. So in general, if a system has transfer function with poles which are negative, tatandaan, kailan madedesisyonan o kailan natin masabi na stable? Negative, 'no? Poles are negative, then it gives rise to a transient which dies away with time, 'no? Kasi mamamatay yung ano, yung transient, magiging steady state. So, stable yon, 'no? Whereas, if the pole is positive, then the transient grows with time. Tatandaan, 'no? 'Pag yung mga pole, yung mga X,
ay napunta sa positive, it grows with time, no? So, exponential growth siya, no? Isa naman, exponential, decay. So, if a transfer function has a pole which is positive, then it is unstable. Naintindihan ba? So, di ba? Kung positive, nandito siya. Ito yung unstable na part or region. Kung negative, di ba, mga negative yan sa tinatawag na opo, na sa Cartesian, di ba? Negative to eh. So, ito yung stable. Ito yung unstable, no? Ito yung susundan natin, ha? Naintindihan ba? So, what about the second order? So, the second order is explained by these equations, which we have already discussed before, no? Gain as omega n squared, s squared, 2 zeta omega n s, quadratic to, omega n squared, no? So, etong equation na to is quadratic. Of course, pag quadratic, magkakaroon ka ng roots. At ang roots ay dalawa lagi. Kasi quadratic nga eh, di ba? Two roots. So, eto yon, di ba? Pole 1, pole 2. No? Nasa characteristic equation or nasa denominator. Ngayon, pag in-extract mo yan, yung pole na to magiging negative, no? Kasi equate mo yan sa zero, ito negative, no? At anong sinasabi pag negative? Pag negative daw, yung mga pole, ayan o, negative. Ang mga pole, mangyari ay, ito ay magiging stable. Di ba? Unstable pag positive. Ganun lang, no? Tandaan, positive, nandito, unstable. Negative dito sa left, stable, no? Yun yan, no? And then we apply the pole, no? If you're using this, no? Gonna apply ito, no? So, ito yung mga quadratic, no? Yan. So, kayo na bahala sa formula, no? Fourth year na, gagraduate na, alam niyo na yan, no? What we're trying to say is this, no? Ngayon, ano ba yung impact nito sa ating value ng zeta? Ayan, no? So, eto. Malalaman natin kung stable or unstable, no? Depende sa damping ratio, sorry. Yan. So, zeta is greater than 1 or zeta is less than 1, no? Malalaman natin dito yon. Ngayon, paano kung ang zeta naman ay zeta is equal to 1, no? Nandyan din. Okay? So, ulitin ko lang, para maging stable, anong kailangan? All of the poles must be negative. Or kung complex, dapat real part must be negative. Ano ba yung complex? Magbigay ka nga ng example ng complex. About 5 minus 3j, no? So this is a complex number, right? Because a complex number is composed of real and imaginary, no? So yung mga imaginary, pwedeng j, pwedeng I, right? Yun ang mga sa mathematics. Ngayon, if the real part must be negative, no? So eto, positive to. So hindi siya stable, no? The real part must be negative. So dapat ganito. Negative 3, negative 5, negative 3j. So dapat the real part, ito real part is negative kasi yun ang ilalagay mo sa real. Nasaan yung real? Nandito po sa horizontal, no? Nandito sa sigma, 'di ba real? So pag negative 5, ito yun, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So eto, yung pole niya ay nasa real kung nasa imaginary siya, no? Hindi dito, nandito yun sa somewhere here, no? Eto kasi negative 3j, eto, 'di ba? 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3, ayan, okay? So ibig sabihin, dapat nandito siya, no? Nandito siya sa ang kanyang real part ay negative, no? Papaano niyo malalaman sa
sa S-plane yung complex. Hindi siya 'no, wala siya dito sa axis ng Y, wala rin siya na dito 'no, saan? Nandito siya, 'yan. Nandito siya sa surface na 'to, ha. Wala siya sa linya ng, ng sigma or J omega. J omega sabi ko sa inyo ay imaginary and this is real. Wala siya dito sa mismong guhit. Nandun siya 'no, nandun siya sa ano, nasa plane, okey? Okey, tingnan natin yung mga sample dito. Ah, eto tingnan natin 'to class. What if our transfer function is s plus two and s plus five, 'di ba? Ito 'yun. Ang ating input ay step. Ito yung transfer function natin. What's gonna be the output, no? So of course we're gonna plot this in the so-called S-plane, which is the so-called stability plane. And as I've told you a while ago, it has two parts. J omega is what? Imaginary, imaginary, and sigma, real. So how are we going to plot this? So by the look of this, by the look of this, ang ating roots ay ano, s equals negative two at s equals negative five. So plot mo dun. Paano mong nalalaman na yung negative five ay x? Kasi yung denominator ay pole. At ang numerator, sinabi ko na kanina ay zero or zeros. At ang zero ay represented by small circle. So, eto, plot mo dyan, zero. Eto ay x. Okay? Maliwanag ba yun? So, ganyan yung pagpa-plot, no? So, tingnan natin dito, ah, bago natin puntahan yung ano, medyo complicated na yung second order, no? Um, eto, how do we plot this? Ito na lang muna, mas simple to, no? Paki-plot nga to, guys, class. Ang tanong ko, meron ba tayong pole, zero? Meron o wala? Do we have zeros? Wala po, sir. Wala. Bakit? Dahil wala ka namang nakitang roots dito sa numerator. Wala ka namang nakitang s plus, di ba? Plus 1 or s plus 5. Wala. So, ibig sabihin, wala kang ano, no? Wala kang ano dyan, value. Naintindihan ba? So, in this case, there are no zeros. So, wala kang makikitang bilog dyan. May nakita ka bang bilog dito? Wala ka namang nakitang bilog. Ang meron lang ay x. So, ano ang roots natin dito sa pole? Ang pole ay matatagpuan sa denominator, di ba? Pole. Ano yung mga roots nito? Siyempre, equate mo yun sa 0. So, s equals negative 1 and s equals negative 2. Ayan, no? So, dahil siya ay pole, represented by x, o, di ba x? Negative 1. Yun yun. X equals negative, ay, pole is negative 2. Yan, lagyan mo ng x. Ngayon, ang tanong, ito ba ay stable o unstable?
Ito ba ay stable class or unstable? Stable po, sir. Very good, no? Stable 'to. Kasi yung kanan yun ang unstable, eh, right? So, ibig sabihin kailangan natin yung mga skill na ganito, no? We have to know yung quadratic, we have to know yung complex numbers, we have to know yung paano kumuha ng roots, and that's the only time na ma-plot natin sa graph ng stability plane. Okay? Maliwanag ba 'yan? Oh, so another example, what about this, no? So alam natin na wala tayong makukuhang ano diyan, zeros, no? Walang zero diyan, bakit? Wala namang value 'tong numerator, 'di ba? Meron tayo pole. Kaya lang 'tong pole na 'to ay negative dito. When you equate this with zero, magiging positive yung roots, 'di ba? Ito naman, 2, 'di ba? So 'yan, dun yun. So s equals 1, ito positive, lagyan mo ng x. X equals 2, positive, lagyan mo ng kaya lang nasa right half plane. So ito ay ano, unstable. Okay? Oh, what about complex? No? Papaano kung pag sinolve mo yung transfer function and you ended up with the roots na complex number, 'di ba? So ano 'to? Ito 'yun. S squared plus 2s plus 4, right? 'Di ba? So ano yung quadratic negative natin? Negative b. Ano yung negative b? Ayun, oh. Gawin mong negative 'yan. So negative 2 plus or minus, ayun yan, b squared. O, square mo yung 2, 4 yun. Minus 4ac, 4a. Ano yung a? 1. Ano yung c? 4, di ba? Tama ba? Minus 4ac, di ba? So 4 times 1 times 4 equals 16, di ba? Over 2a, di ba? 2 times a. Ano yung a? 1. Hmm. Okay? So when you solve this with the quadratic equation, ito yung quadratic equation, you will end up in a complex number roots, no? Negative 1. So by the look of it, ito ba ay stable or unstable? Ito ba ay stable or unstable class? Stable po, sir. Stable dahil yung kanyang real, no, ito yung real part, ito yung imaginary. Ang real part niya ay dapat negative. And how are you gonna plot this? Paano mo ipa-plot yan? Ah, di ba kasi quadratic yan eh. Dapat may dalawang roots, di ba? Pwedeng isang positive, isang negative, no? So, tingnan natin yung pagka-plot. Negative 1 plus or minus j 1.73, no? So, negative 1 plus or minus 1.73. Nasaan ba yung pagka-plot nun? Na-plot ba to? Hanapin natin. So, negative 1, ito yun, di ba? Tapos yung 1.73. So, negative 1, ito yun, no? Hindi mo siya pwedeng ilagay dyan kasi imaginary nga eh. Di ba? Pag sinabing imaginary, hindi mo pwedeng ilagay sa real, no? So, eto lang, tumapat lang dyan, yung negative 1. Tapos yung isa is 1.73, no? 1.5, 1.75, 73, ayan, no? So, eto, negative 1.73J. Eto, pa, positive 1.75. Okay? Ganun mag-plot, no? So, eto yun, plus 1.73J tsaka negative 1.73K. Okay? But the important to us is ito, yung kanyang real part ay nandito. No? Wala dito.
'Pag nandito ka, unstable ka, 'di ba? Nandito sa ano, sa left half plane. Ito 'yun, oh, -1, ayan, oh, 'di ba? Nakaturo siya rito, ito 'yun. Ito nakaturo siya rito, okey? The fact na yung kanyang real part ay nandito, 'no? Nandito sa side ng left half plane, siya ay stable, okey? So, what about this, 'no? 'Pag positive, alam na natin, 'no? 'Pag positive, unstable, bakit? Kasi mapupunta siya dun sa kanan, 'di ba? Yung +1, nandito 'yun. O tingnan natin, +1, ayan, oh, 'di ba? +1, eto 'yun, 'di ba? +1, ta's eto yung 1.73 na negative, eto yung J. Eto yung 1.73 na positive, J. Pero yung real part niya ay nasa positive, 'no? Eh, etong positive na 'to ay nasa unstable region, okey? Maliwanag ba 'yun? So, eto yung isa pang ano, what about yung critically damp, 'no? 'Pag critically damp, magkakaroon ka ng roots na pareho. So, mag-i-interlock 'yun, overlap 'yun, ayan, oh, -1, ayan. So, yun yung critical damping, 'no? Double pole, parehong nasa -1, 'no? Okay mo ba? Kasi eto S+1. 'Pag nakakita kayo ng ganyan, critically damp 'yun, 'no? So, ibig sabihin S=-1, S=-1. Critically damp, naintindihan ba? Balik tayo dito. Ayan, oh, greater than 1. Yung critically damp pareho kasing roots na negative. Saan bang part 'yan? Ibig sabihin ito, 'no? 'Pag critically damp, eto 'yon, 'no? Yung, magiging equal 'to, S plus P1, S plus P2, pero pareho lang, 'no? So, magiging ano siya, critically damp. Hindi ko na lang makita dito, less than 1, greater than 1. Okey. Anyway, basta, 'yun ang, rule na yung critically damp ay, 'pag, nasa left half lane, 'no, magpapatong siya or tinatawag na, double pole, okey? Pero ano siya, stable pa rin, okey? Eto, stable. Hmm, katulad nito, pa mala 'to, ito ba ay stable o unstable? Aklas. Meron pa, nasa ano pa ba tayo? Hello? Anong oras na ba? Baka wala na akong kinakausap, Meron pa po, sir. Meron Nasa pa, mid oh. pa po. Ay ano kasi hindi ko na ano, eh, baka mamaya hindi ko So, anong sagot dito? 'Pag binigyan kayo, for example, malapit na tayong mag-exam, binigyan kayo ng transfer function, ilan 'yun? 4 'to, 4, 'di ba? A, B, C, D, 'no? Ngayon, papaano niyo ano, naghang na yata 'to.
Paano malalaman kung ano, kung stable or not? Ah, pag hindi na kayo kailangan mag-solve, sinolve na 'to, 'di ba? Halimbawa sa A, 'di ba, siyempre titingin kayo dun sa denominator, nandun yung pole. Malalaman mo lang yung pole kung gagamit ka ng quadratic, 'di ba? Kasi hindi mo naman maso-solve 'to ng diretso, 'di ba, paano mo malalaman yung roots niyan, 'di ba? Eh, hindi naman yan naka-factor agad. So, negative b, 'di ba? Ito explain ko lang, ha. So, saan yung ano, 'di ba? A, tama? So, negative b, 'di ba 1 yan? O, di lalagay mo negative 1. Plus or minus b squared, 'di ba? Square mo, 1 na naman, no? Ayan, no? 1 squared is 1 minus 4ac. 4ac. Ano ba yung A? 'Di ba 1? Ano ba yung C? 1 din, 'di ba? So 4 times 1 times 1 is 4, 'di ba? Tapos divided by 2, ano ba yung 2? 'Di ba? Yung sa quadratic na ano ba? Anong formula natin sa quadratic? 2a negative b plus minus 2a. So pag sinolve natin siya sa quadratic, ang lalabas diyan, eto 'no, 2a. Tatandaan lang 'to, kasi kailangan natin yung mga tools na ganyan, 'no, para makuha yung roots. Kasi 'pag hindi ka marunong kumuha ng roots, hindi mo siya maipa-plot, 'no? So, lumalabas na ito ay negative, na sinabi natin 'pag negative yung real part, 'di ba? Ito yung real, ito yung imaginary. Bakit nalaman mo na may imaginary? May J, 'no? Whether J or I, 'no, imaginary 'yon, part ng complex number. But you're gonna focus on the real part, 'no? Nakita mo negative, eh. O ibig sabihin, automatic, yun ay stable. Kasi ang rule natin, 'pag negative yung real part, 'di ba? Nasa left half siya, 'no? So ganito, negative, plot mo nga 'to, negative 0.5, 'di ba? So eto yung negative 1, negative 2, o negative 0.5, ayan dito. So eto yun, 'di ba? Nandito siya, tapo x, hanapin mo yung 1.73. So 1, 1.5, 2, 1.73. Ito yun. Nandyan siya. Okay? So, importante sa atin, nandito siya sa left half plane. So, ang sinasabi ng lecture natin, pag sinolve mo tong lahat ng ito, ay makikita mo, matatagpuan mo na lahat sila ay nasa left half, di ba? The poles all lie in the left half of the S-plane, and so the system is stable. So, lahat ng roots ng apat na ito ay nasa left half or negative, 'no? Negative roots. 'Pag negative roots, nasa left half. 'Pag nasa left half, ito ay ano 'yan? Stable, 'di ba? Stable. Okay? Sir, excuse lang po. Ah, ano na? Lipat na po ulit ng link Lipat po. na? Sige, sige. Okay. Opo. Sige, sige. Sige, konti na lang tayo. Okay. Thank you, ha. I-ano ko muna 'to. I-leave ko na 'to, ha. Tapos punta na tayo dun. Leave ko na 'to, ha. Leave na nga. Hello, hello. Mic test. Hello.
Ano ba yun? Okay, wait. Okay. J-boy. Ito. So, i-share ko lang habang nag-ano kayo. Nag, so, ano ba yung B? Paano yung B na to? Yung A nasagot na natin, no? Yung B, audible na ba? Hello? Yes po, sir. Nakashare na rin ba? Ganun po. Nakashare na? Opo. O, sige, tingnan to, ha? I want you to evaluate itong B, no? Sorry. Ito, no? Sa CR lang ako sandali, no? B, C, tsaka D. Okay? Kaya nyo bang i-plot yan? Punta lang ako sa bathroom. Ano? So, going back to bago tayo pumunta dun sa route Hurwitz criterion, eto na. So, we're gonna evaluate itong tatlong nalalabi o natitirang ano. Let me grab dark blue. Yan. Yung sa B daw, meron tayong positive 4 and positive 1. Kaya mo bang i-plot to? Can we plot this? Eto to, itong positive 4 and 1. So, i-plot ko na lang, ha. Punta ka sa S-plane.
yung pole natin ay +4 and positive. Paano natin nalaman na pole yun? Kasi nasa denominator, wala sa numerator, no? So, tingnan mo, etong real, ito ay imaginary, no? Ng S-plane. Lumalabas na ang mga values ay nasa positive. 1, 2, 3, 4, no? So, lagyan natin ng number. 1, 2, 3, 4. I-plot mo nga yung 4. Di lagyan mo ng X. Kasi pole yun eh, no? Isa ay 1. Yan. Anong masabi mo pag ang mga poles ay nasa kanan o right half plane? Dito sa right half plane, di ba? Sinabi natin or according to guideline or criteria, ito yung region ng unstable. So, unstable yon. Okay? What about yung C? I-plot nga natin to. Pag sinolve natin to, yung C, ito, tong C. Yan. Pag sinolve natin yan, hindi na natin solve kasi nandito naman na para mabilis. Magkakaroon tayo ng complex number, no, na roots. Ano ba yung complex? Yun yung number na merong real part and imaginary. Nasaan yung real part? Ito yung real part. Ito yung imaginary. Paano mo nalaman? How were you able to know? How did you know na imaginary to? Kasi may J. Ito, wala. So, real to. Kaso yung real ay positive. 'Di ba? So, ibig sabihin, ito, positive to eh. 'Di ba? Positive to eh. Ito ang negative. Oh. So, positive 1. Pag ipilat natin yan, 1, 2, 3, no? Positive 1. Diba? Hindi mo siya ilalagay dito kasi meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang yung imaginary. 'Di ba? Ito imaginary, ito yung real. Kaso complex siya, nandun siya sa surface ng Cartesian plane, right? So hanapin mo yung 2.8. Ito yung negative 2.8, negative 1, negative 2, negative 3, no? Lagyan natin para makikita nyo. O negative 2.5, negative 2.8. Ito yon, no? 1 tsaka 2.8, ito yon. Right? 1, ito yon, negative, ito J, negative 1 point, ay, negative J 2.8. So, kung merong ganyan, kasi ano yan eh, tinatawag na mirror, no? Ibig sabihin, what appears on one side appears on the other side. So, hanapin mo dito yung 2.8. 1, 2, 3. 2.5, 2.8, somewhere here, no? So, 1, tapos J 2.8, positive, no? Ito. So, ito yon, dalawang X na nasa surface, no? Kaso, ang pinag-uusapan natin dito ay yung real part, the real part is nasa positive, no? Right half plane. Di ba pag right half plane, ano yun? Unstable. Di ba? So, right half plane, ito, unstable. Right half plane. Okay? So, ito yun. Right half plane. O, ito, paano to? Makikita agad to, no? Sa D. Pag sinolve mo to, hindi natin solve kasi alam nyo na yan, no? Napakasimpleng math lang yan. Pag nakita mo to yung denominator nito, if you see this in the denominator, that will give you the value of poles. No? Kasi nasa denominator eh. So ano to? S equals 2, S equals negative 3. Tama? Eh no? So ang mga pole ay nasa 2 tsaka negative 3. Because one of the poles is in the positive part of the S-plane, the system is unstable. Anong ibig sabihin nun? I-plot nga natin. S-plane
ito yung imaginary, ito yung real. Then, -2, magiging +2. 1, 2, 1, 2. Nandito yung x. Ito, +3, magiging -3 na 1, 2, 3. -1, -2, -3. So, dun mo yung x. So, ang nangyari dyan, meron siyang nasa right half plane, ito, +2, right half plane, at meron din siya ng pole na nasa half plane. O, paano yan? Meron sa kanan, sir, meron sa kaliwa. Ang sabi ng guideline, ng criterion, kahit isa lang, no? Kahit isa lang, one of the poles is in the positive. One of the poles is in the positive, siya ay unstable. Basta may naligaw na pole sa positive, siya ay unstable, no? Kasi one of the poles, di ba? Kahit marami pa siyang pole sa kaliwa, pero basta may napunta sa kanan, automatic unstable na siya. Okay? So, ganito. Tapos na tayo dyan, ha? Maliwanag na yan. We discuss yung S-plane, yung system of pole and zero. Yung pole nasaan? Nasa denominator. Zero ay nasa numerator. Ang nasa kanan, yun ang unstable, at yung nasa kaliwa ay stable. Ganun lang yan, no? So, we go now to the next topic. Anong oras na ba? 10 o 10:30? Tama-tama. Ma-discuss lang natin to, no? May tinatawag tayo na Routh Stability Criterion, Routh, or Routh-Hurwitz. Ito ay isang pamaraan para ma-assess o ma-evaluate if the system is also stable or unstable, no? Pero siya ay gumagamit ng tinatawag na matrix, no? So tingnan nyo if you can make sense of this. Everybody tingnan to. Basahin mo na. Kasi medyo komplikado yung math nito, no? You have to know the steps. And once you know the steps, madali na lang din, no? Pero yung sa una lang nakakalito, no? Ano ang matututuhan natin dito sa Routh-Hurwitz? Unang-una, yung buong characteristic equation, kukunin mo. Oh. At saan mo tatagpuan yung characteristic equation? Sinabi ko na, nasa denominator because denominator gives more information. So, pag nakuha mo na yung characteristic equation, ang gagawin mo ay isusulat mo yung mga coefficient, isusulat mo yung coefficient ng dalawang row, no? At pag nakuha mo yon, merong manner na pagkuha. Kukunin mo yon in a manner na mayroong alternative or alternating, no? So, pag tinignan mo to, ito yung mathematics ng Routh-Hurwitz. Pero nakakalito, no? Nakakalito. Ang mabuti, magbigay tayo ng sample, right? Rather than see how it goes with the mga numerical configuration, no? Mas maganda yung actual sample, di ba? Para actual na agad. Ba? Ba, masaya ba kayo diyan? 'Di ba? Parang medyo nakakalito, no? Mag-sample tayo para mabilis.
Eto. Thank you, Ben. So we're gonna use this as a sample para maintindihan yung tinatawag na route. No, makinig mabuti kasi medyo mabibigat na yung ano natin, medyo nakakalito tong mga mathematics, no? Route stability, no? Paano ba nalalaman kung stable to? Mamaya malalaman natin, no? Kasi bandang dulo dun tayo makakapag-judge. So unang-una, the question is, ano yung ating characteristic equation? Ano yung equation na nasa denominator? No? So ito yun. Ang unang gagawin natin ay i-jot down natin yung pinakamataas na order. So from looking at this example, ang pinakamataas na order ay yung cubic, no? Cube, S cube, di ba tama? O, edi lalagay natin ito. Maglagay tayo dito. S cube, S squared, S to the 1, and S to the 0. Yan. So, gagawa tayo ng ganitong line, no? Ngayon, saan nakuha yung 112 tsaka 0? Saan nakuha yung 6, 8 tsaka 0? Any guess? Saan nakuha ang 112, 0? Saan nakuha ang 680? O, pag-usapan natin. Yun ay nakuha sa mga coefficient, no, na alternating. Meaning, when you say alternating, you're gonna pick the coefficient, no? Yung coefficient, ito yung coefficient ng mga order ng odd, no? In descending manner, descending order, pababa. Di ba? 3. Ano yung 3? Anong sunod? Pag odd. Siyempre, skip mo yung 2. 1, 0. Right? So, in-skip mo yung 2, kaya 3 tsaka 1. Ngayon, yung pangalawang row, eto, doon naman sa even. No? Kung even ang next order mo, ibig sabihin next in line. Eto, 2, di ba? Squared, tapos 8. Eto naman, 12. Ulitin ko kasi medyo nakakalito. Kunin mo yung pinakamataas na order, di ba? So, S cube, S2. Focus ka lang dito sa dalawa. You have to focus dun sa first 2 row. Ulitin ko First row, second row. Yung first tsaka second row, para makuha mo yung mga ilalagay mo or mapapopulate mo na mga coefficient, pupunta ka doon sa characteristic equation. Ito. CE. Ang gagawin mo, kukunin mo yung mga coefficient niya in a manner na alternating. No, ibig sabihin, ito, 1, ilagay mo yung 1. Skip, lampasan mo to, lampas. Punta ka dito. Kasi ito S to the 1 eh. Di ba? 3, 1. In-skip mo yung 2. Kasi even to eh. Di ba?
So, dito ka, ano yung coefficient niya? 12. Tapos, of course, 0 na, no? Lalagay mo yung 0 kasi kakailanganin natin yan mamaya sa ano, sa basket type ng matrix 'pag nag-multiply na tayo, no, ng basket form or basket method. So, tapos na tayo sa first row. We're done with the first row. Punta na po tayo sa second row. Eto, second row. Saan mo nakuha yung 6? Nasa S squared, di ba? S squared. Oh, 6. 6. Tapos, nilampasan mo to kasi S1 to eh. O, doon ka na sa next. So, eto, even na. Wala nang susunod. So, constant na. 8. O, ilagay mo yung 8. That's it. Maliwanag ba yan? May tanong ba? Maliwanag ba yun? Okay, boy. Yes po, sir. Maliwanag ha? Ano lang yung skip mo lang alternating. Ngayon, ang tanong ay, Sir, paano yung ano, third and fourth? Eto, paano po yung S1? Eto, paano yung S0? Naintindihan ba? So, first row, second, third, and fourth. Apat lang ha? Eh no? Di ba apat lang yan? Mula sa pinakamataas. 1, 2, 3, 4. Pag yung any number raised to 0 is 1, ibig sabihin, constant siya, na constant. 8, 7, 5, 4 pa. Pero etong mga to, naka-ano siya, naka-coefficient. Okay? Ngayon, punta na tayo dun sa tinatanong ko, paano nakuha yung 64? Tingnan nyo kung paano nakuha. Saan galing yung 64, 6 na yan? Sa first column, tingnan nyo. No? Kasi ang pag-analyze dyan by column, no? So the question is, Sir, paano nakuha po yung 64, 6, tsaka 0? O, tingnan natin dito para naintindihan. Eto, di ba sinasabi ko, uunahin muna yung first two row. At makukuha mo yung mga coefficient ng first two rows kung babasihan mo yung pinakamataas, tapos yung susunod, no, descending order, an minus 2. Naintindihan ba? Bakit minus 2? Kasi nga, in-skip mo eh. In-skip mo yung n minus 1, nandito yan, n minus, di ba? Kaya n minus 2. Oh. In-skip mo yung pangatlo, kasi n minus 3 yon, n minus 4. Okay? Ito yung notation na pinapaliwanag ko lang. Okay na tayo, no? Skip. Ito yung mga skip values. Ngayon, doon sa pangalawang row, ito na yon, yung in-skip mo, dito ka mag-start, no? n minus 1. Kasi n yun eh, n minus 1. Tapos, ito ba, n minus 2, di ba? In-skip mo dito, n minus 3. O n minus 5, n minus 7. Ganun yun. Ngayon, punta ka dito. Maliwanag ka tayo dito? Clear tayo dito, di ba? Maliwanag na to, di ba? So, ang pag-uusapan natin is how do we get yung B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ano yun? Yun yung mga values ng rows and column ng mga susunod. Di ba? Ito, first, ito din naman. Ano ba ito sa matrix? First row, third. Ay, first row. First column, third row. Di ba? Second column, third row. Third column, third row. Paano ba ito? First column, fourth row. Second column, fourth row. Row, constant yung row nito eh. Ano ba ito? Third column, no? 3 column, tapos fourth row. Okay? So, ang tanong ngayon, paano kaya nakuha yung B1?
So, makukuha mo yung B1 kung iintindihin mo 'to. Makukuha mo yung B2 kung iintindihin mo 'yan, 'no? So, punta tayo rito. Ang sabi diyan, you have to multiply, no? You have to kind of cross multiply parang sa matrix, no? AN1, AN-2, no? Saan 'yun? AN1 oh, may sound, no? AN1 times AN-2. Pataas, pataas. Parang sa matrix. Tapos minus. Kasi matrix sa algebra 'to. AN minus AN minus 2. Yan. Okay? B1 yun, B1. Pag ginawa mo yan, you're gonna get B1. E paano naman yung B2? Whether B1 is B2. O, B2. Isunod mo yung B2. AN1 times ito pa rin ang gagamitin mo. AN1 times AN minus 4. AN1, AN minus 1, AN minus 4. Diba? Pataas, pataas. Pataas. Minus, ano yung pababa? AN, ito pa rin ang gagamitin mo, minus, in this case, AN5 na. AN minus 5. Nakuha ba? So, para makuha yung B1, ulitin ko, punta ka rito sa second row, first column, i-multiply mo yung, yung basket type, no? Cross multiply. Basket. Ito, AN minus 2. Minus, sa pababa, ito naman, first row, first column, papunta doon sa second column, second row. Okay? Tingnan natin dito. I-apply natin ang natutuhan natin dito sa pagkuha ng third row sa ating sample. Ito, pinaliwanag ko yun, lahat, no? Sa isa. Para maintindihan nyo, isa-isa yan, no? Kailangan ma-absorb nyo yan by heart, no? Burahin muna natin to para malinaw. Yan. Wala na tayong problem. We don't have any problem here. No? Kasi skip lang naman yan eh. Diba? Yun, no? Tapos, yun. Okay? Walang problema. Yan ang uunahin natin. Kasi galing yan sa characteristic equation. And the others, kailangan nating isolve. No? So, saan tayo nagsimula doon? Mula sa baba. Diba? Balikan, balikan. Mula sa baba. Ayan, no? AN minus 1 times AN minus 2. AN minus 1 times AN minus 2. Saan yun? Dito. Saan yun dito? 6 times what? 12, sir. 12. O, lagyan natin dito O. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo yung ginagawa ko para masundan. Okay? Tama ba? Minus, sa matrix kasi, unahin mo yung pataas, then pababa. Minus what? 1 times 8. Tama ba? Tama ba? I-check nyo, baka... Tama, sir. Tama, sir. Kaso, i-divide mo saan? AN minus 1. Dun sa pinag-umpisahan mo. Where you start. The value where you start. No? Where you begin to do the mathematical calculation. So, AN minus 1. No? Dun mo lagi i-divide. So, lumalabas dito, ano yun? Divided by, Divided by 6. Kasi dito tayo nag-start. 6. Correct, no? Kasi dyan tayo nag-start. And how do we proceed from here? Ilan yung 6 times 12? 6 times 10 plus 6 times 2. Ilan? 72? 22 po. Ha? 72. Naintindihan ba? Diba? 6 times 10, 60. 6 times 2, 12. O di 72. Tama? Minus 8 over 6. 72 minus 8. 12 minus 8. 4.
Malinaw ba, class? Hello? Nakuha ba? Yes po, sir. Kuha naman, ano? Ngayon, sundan natin uli yung pattern, 'di ba? Yung pattern. What about B2? Na-solve na natin yung B1 eh. B2, what about B2? Yung B2 daw ay makukuha kung i-multiply mo yung AN-1, AN-4. Saan yun? I'd better clear this up, no? Kasi masyado ng ma-clutter. Oh, ang ating target ngayon, no? Papaliwanan ko lang, ay eto. Nakuha na natin yung first row, second row, etong third column and third row, nakuha natin. What about B2? Ang sabi sa B2, AN-1, AN-4. Hanapin mo yun. AN-1, AN-4. So, hindi ka na dito. Kanina pa yun, ha? Wala na yan. AN-1, AN-4. O, multiply mo yan. Tapos, minus. Kasi matrix, minus. Pababa naman. AN. Ito, AN. Tsaka yung katapat ng AN-4, di ba? Siyempre, dapat doon ka magbabase. Alam mong ito yung kunin mo. Wala na yan, no? Ito yun. Okay ba? Tapos, i-divide mo siya sa pinanggalingan mo, AN-1. Kasi dito ka galing. Okay? O, tingnan natin kung paano yon ma-apply dito para makuha yung B2. B2. Diba? So, hindi siya mahirap, pero madami, masalimuot. No? Pero hindi naman siya ganun kahirap. Kailangan mo lang matandaan yung mga bagay-bagay. Pero pag nagkamali ka, mali ka na sa lahat. Ganun yung mathematics eh. Pag nagkamali ka ng isang value, mali na. So, we were able to come up with this, no? Nakuha natin to. Paano to? Bakit naging 0 yan? O, tingnan natin, di ba? Ito yun. 6 times 0, tama ba? Ay la. 6 times 0, minus, di ba? Minus 1 times 0 over 6. Kasi diyan ka galing eh, no? So, 1 times 0. Any number times 0, 0, no? Tapos, di-divide mo daw sa pinanggalingan. Eh, di ba diyan ka galing? Sa n-1. Divided by 6. Kaso, 6 times 0, ilan na to? 0. 1 times 0, 1 times 0, 0. Eh, yung 0, i-divide mo ng 6. Paano mo mahati? Eh, wala na nga, di ba? 0 divided by 6 is 0. Okay? Maliwanag ba, class? Hello? Maliwanag kung saan nakuha yung 0? Guys? Yes po, sir. Okay, ha? So, isa na lang. Doon tayo sa tinatawag na constant, no? Saan ba nakuha to? Itong 1, 2, 3, 4. Pang-apat. Lumalabas na yung pang-apat ay C1. Tama? Kasi 1, 2, 3, 4. Diba? 1, 2, 3, 4. Itong pang-apat natin na row dito sa configuration natin ay C1. And how do we exactly get the C1? O, punta ka doon. May formula naman eh. Di ba? So, eto yan ang C1 ah. Let me get another color para ma-highlight, no? So, in order to get C1, ang kailangan natin ay B1 AN minus 3. Hanapin yon. B1 AN minus 3. Nasaan po yon? B1, eto, dito. Dito ka naman, no? Kanina dito ka nagbe-base, di ba? AN minus 1. Ngayon, B1 ka na. Kasi ito na yung sinasolve mo. So, yung next, yung earlier or previous value, that's the value you're gonna use, no? B1, AN minus 3. Ayun. Basket type na naman, ha? Basket, ayan, no? Multiply mo dyan. Tapos, dahil matrix yan, minus. Minus. Tapos,
Pag nauna ka ng pakanan, pataas, oh, dito ka na, pababa naman. 'Di ba, pakanan, eto naman down, kaliwa. 'Di ba, going to the right, eto naman nasa left ka, down. an-1, tama? Eto yun, oh, an-1 times b2, 'di ba? So eto lang, eto lang ang papakialaman mo, itong dalawa lang, yung magkalapit. Mamaya eto yun, tsaka yun, dun naman sa susunod, ano yun, yung ano, 'no, yung C2. Eh, kaso C1 tayo, eh. Okey, ulitin ko. Papaano kukunin yung C1? Dun ka sa previous B1, an-3 minus kasi matrix yan, an-1 times ano 'to, B2. Okey, tingnan natin. How does it apply dito? Oh, so para makuha mo, 'di ba tapos na tayo dito, eh. Tapos na tayo diyan class, wag na natin pakialaman yan. Eto na, papaano nakuha yung 8? Eto yun 'no? Ito yung previous mo na na-solve, multiply mo sa 8, ima-minus mo sa 6 times 0. Okay? Yun ang ating gagawin ha. So, erase. No, ulitin natin. In order, so our objective is this. In order to get this, no? Pag naintindihan nyo to, lahat ng ano pareho lang. 'Di ba? Pag naintindihan nyo to, lahat ng system ay pareho lang. So, paano nakuha to? Ito, dito tayo. Yung na-solve natin na previous ano, ah, column tsaka row dito sa bago tayo pumunta sa last, eto na. So, ang gagawin natin, 64 times 8 multiplied by 8 minus kasi matrix yan. Papataas yun, pababa sa basket. 6 times 0. I-divide mo siya sa pinanggalingan mo, yung unang-una na ginamit mo. 64/6. Bakit naging 8 to? Di ba 6 lang to? So we have a common denominator which is 64/6. Di ba? So eto 0. 6 times 0, wala na yan. 0. Di ba? Dito na lang tayo. 64/6, maka-cancel yan, di ba? Ito, kasi yun ang denominator natin, same eh. So any value or element divided by itself is 1. Di ba? So wala na to. 1 na lang yan. 1 times 8. 1 times 8 is 8. Okay? Kaya nabuo yan. No? So ngayon, nung nabuo na natin yan, anong pakialam niyan sa buhay na anong gagawin natin diyan, 'di ba? Kasi mga number lang 'yan, eh. Anong mangyayari sa atin diyan, sir, 'no? Ang, mangyayari diyan, titingnan mo yung first column. Dapat walang negative o walang nagbago na sign. May nakita ba kayo na negative dito? Ha? May negative ba diyan, class? Wala po, sir. Wala. So anong ibig sabihin pag walang negative? Since there are no changes of sign, no, wala kang negative, walang nagbago dyan, in the first column of the table, all the roots of the equation are what? Negative. Wala ba? So, sa first column, ang mga roots ay -1, ano pa? -6, -64/6, and -8. So, pag pinlat mo yan, di ba? So, -1, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? -6. Oh. Ano ba to? 64/6. 10.2/3, 10.6, no? So, dito yun, -10.6. Yung isa is -8. -8. So, lumalabas kung ipaplat mo yan sa
sa S-plane or stability plane, lahat sila ay nasa left half plane or nasa stable region. Okay? Kasi yung negative real parts, no? Ibig sabihin, ito yung really, real. Ito imaginary, di ba? So yung real niya ay negative kasi ang real na positive ay nandito eh. Di ba? Sa right half plane. Pag right half plane ay unstable. So masabi natin na lahat sila ay o ang system ay stable. Bakit? Kasi positive, no? Walang nagbago na sign. So pag kinuha mo yung roots, negative. So pag negative, nasa kaliwa, left half plane. Pag nasa left half plane, yun ay stable. Okay? Ngayon, meron bang case na magiging unstable? O tingnan natin dito, no? Hindi na ako mag-solve. Titingnan lang natin, no? Para lang maipaliwanag. Ito. Ayan. Nagbago yung sign, nagbago, no? Nakita nyo may negative, no? Anong implication yan? Anong implication? No? So of course, galing yan dito sa characteristic equation na to, no? Review lang. Paano nakuha yung first two row? How did we get the first two rows? Ito, skip, no? So ang pinaka highest value ay 3, no? Ito. So kunin mo yan, 2, ito po 'yon. Tapos skip mo yung second, oh, dito ka, 4, ito po 'yon. Sa pangalawa na row, dito mo rin makukuha sa characteristic equation. Yung kanina na in-skip mo, ito, no? Yung even squared, no? 4, no? Ito yun. Sinimplify na lang, 4. Tapos, skip ka rito, 12. Ito yun, no? Sir, paano naging 1 tsaka 3? 4 yan tsaka 12, sir, eh. Of course, you can always simplify. And when you simplify, you have to just divide the yung complete row with the same number or divisor. Ano ang pwedeng i-divide sa 4 tsaka 12? Di ba 4? Ay, so 4 divided by 4 para ma-simplify kasi we do not want or we do not encourage yung mga big numbers. No? It's better to have a small number kasi pa nag-plot, no? Kasi 12, no? Ang layo na nun pag pinlat mo. So you can always simplify by having a common divisor, no? So 4 divided by 4 is 1, 12 divided by 4 is 3. Yan, kaya dyan nakuha yun. Okay? So ngayon, alam naman natin gawin yan dahil kasi pinaliwanag ko na ang ngayon, ang mahalaga ay yung interpretation. Papaano nagkaroon? Papaano kung may nag-iba na sign? Eto, 'di ba? Nag-change ba ng sign? Yes. Kasi eto positive 1 naging negative. Tapos yung negative naging positive. So ang tanong ngayon, ilang beses siya nag-change, no? Ulitin ko. Are there changes in the sign, no? With regards to the first column. Ito, galing ka sa positive, naging negative. At galing ka sa negative, naging positive. So, masabi natin there are two signs changes, no? Ulitin ko, there are two changes of sign, di ba? Positive to negative, negative to positive in the first column. Titingnan mo lagi yung first column of the Routh table. Ito, tong table na to, no, tong table na yan, ang tawag ay Routh. Okay, ang ating topic ay Routh Stability Criterion, no? So, anong implication? Anong impact nun? Pag nakadalawa ka ng changes, no? Ibig sabihin, the equation above has two roots with positive real parts, no? Ibig sabihin, positive real parts, no? Meron kang positive real parts. At pag may positive real parts ka, nandun ka sa sa kanan, 'di ba? Kasi ito yung real na positive, 'di ba? Positive.
real na negative. Ito yung imaginary. So, real positive, nandun ka sa right half plane. Diba? At right half plane is unstable. Okay? Naintindihan ba? So, masasabi natin na ito ay unstable kasi nagkaroon siya ng real positive. Right? Dapat ang real part mo, the real part should be negative so that uh, you can declare na ang system ay stable. Eh kaso may positive siya na real eh. So nandun siya sa kanan. At pag ikaw ay nasa kanan o nasa right half plane, ikaw ay unstable. Okay? O tingnan natin to. Dito tayo mag-solve, no? Tingnan natin yung first two row kasi yun ang pinaka-importante dahil yun ang makukuha na I mean, yun ang pinakamabilis na makuha sa characteristic equation. Ito ay CE, characteristic equation, hindi to civil engineering, no? So sabi diyan, we have a characteristic equation of a closed loop control system. Eh, ito na, binigay, no? Ngayon, papaano mo, no? Sabi ko, yung first two row, no? 1, 2, ay makukuha. You can get the value of the coefficient direct from the characteristic equation. So, paano nakuha natin? So, you just have to get to jot down the highest order, no? S5, di ba? Tapos pababa, S5, S4, S3, S2, S1, hanggang makarating ka sa S0, which is paglalagyan ng constant. O, kunin natin, no? Ano ba ang coefficient ng S5? Di ba 1? So, 1 yan. Tapos skip mo to ha, skip mo yan. Punta ka doon. Ano ng S3, ba? Kasi ganito yan eh. 5, 3, 1. No? Sa exponent. Kasi nag-i-skip ka nga eh. Ito naman na-skip mo, 5, edi 4. Diba? 4, 2, 0. No? Exponent ha, exponent. So doon ka sa third, diba third to, o tingnan mo yung, yung coefficient. 20. Hanapin mo, 20. Tapos, lagpasan mo naman yan. Lagpasan mo to yung katabi niya. Yung second right niya, next right niya, lampasan mo yon. Ano ang coefficient ng S? 5. 5. So we're done with the first row. Tapos na tayo. Punta tayo sa second row. Ang second row ay manggagaling naman dun sa mga even, no? Kasi nagsimula ka sa odd, di ba? 5, 3, 1. Sa even ka naman, yung mga nilampasan mo kanina. Even, ano yun? Ano yung coefficient ng S to the 4? 15. Yan o, ba? 15. Baguhin ko yung kulay, 15. Okay? Saan na ba yun? Okay, hindi na bago. Sandali. Orange lang. 15. Tapos, lampasan mo yung next right niya. Oh. Ano ang coefficient ng S squared? Kasi nasa even ka. 10. Diba? Ano ang coefficient? Wala na. Constant, no? Susunod na ay yung value ng constant. Di ba? Kasi yun ang value ng na-skip after niya mag-skip. Diba? So, nakuha natin yung first row and second row. Ngayon, kayo na daw mag-solve nito, no? Eh, siyempre, kayang-kaya nyo na yan i-solve. B1, C2, D1 lang. Pero, hindi natin i-solve. Tingnan natin dito sa result. Yan. Pag sinolve nyo yung class, no? Pag sinolve mo yan, eto na yan, no? Pag sinolve mo, eto yun, no? Yan. Di ba? Andiyan naman na lahat yan, eh. I-review nyo lang. Pag sinolve mo yan, ayan na. Ilagay mo na lang doon, no? Tingnan mo yung first column. Punta ka lang, ang focus mo lang ay yung first column. Di ba? Okay? Ngayon, titingnan mo kung ilang beses siya nagbago ng sign. Ilang beses? From positive to positive, hindi naman nagbago. Positive to positive, hindi naman nagbago. Ito, from positive, naging negative.
Di ba? So, isa yun. Tama? From positive to negative, isang sign yan. From negative to positive, no? Negative to positive, another sign, change, no? Ilan? Ilan ang sign changes? Tama, yung iniisip nyo, dalawa, no? So, since there are two sign changes, ano yung meaning or significance or impact niyan, no? Since D1 no, is negative, ito yun, D1, second to the last, di ba? Ayan o. D1, second to the last notation, D1, no? Ito yung last, E1, second to the last is D1. Anong sinasabi sa atin? Since D1 is negative, while the other elements in the first column are positive, the system is unstable. Di ba sabi natin, magkaroon lang ng isa, magkaroon lang ng isang positive. Ibig sabihin, nandun na siya sa right half plane. Magkaroon lang siya ng positive real parts. Unstable na siya, no? And has two poles on the right half plane, no? Paano mo malalaman kung ilan yung pole dun sa right half plane? Dun sa number of sign changes, di ba? Ito, positive, sabi yun, positive to negative, isa. Negative to positive, dalawa. Ibig sabihin, dalawang beses siya nagbago ng sign, so dalawang pole. Ibig sabihin dito sa stability plane, may dalawa siyang pole. O, di ba? Dalawa na yung pole niya sa right half plane. Itong right half plane class ay region ng unstable. Ito ay stable. So kahit may mga pole ka pa dyan, pero nagkaroon ka ng pole sa right half plane, which is unstable region, ang iyong system ay ano, unstable pa rin. So kahit isa lang kahit isa lang ang mapunta sa right half plane, magiging ano ka na, unstable. So yun ang ibig sabihin nun. No? Let me erase this. Yan, no? So let me continue. The number of poles on the right half plane is determined by the number of changing sign. Dalawang beses tayo nag-change di ba? Changing sign of the elements in the first column of the Routh table. So this is the first column. Titingnan mo kung may sign changes. Pag puro positive lahat, you are stable. Pero pag may nagbago, naging negative, automatic yun, meron ka ng positive real parts. At pag may positive real parts ka, unstable ka na nun. Pero ilan yung pole mo, makikita yon kung ilang beses ka nagbago ng sign. So eto uli positive to negative, isang sign change. Negative to positive, another sign change. So 1, 2 determines the number of poles. No? So dito, sa right half plane, meron kang dalawa. Kasi dalawang beses ka nagbago, no? The number of poles on the right half plane is determined by the number of changing sign of the elements in the first column of the Routh table. So this is the first column. There are two changes of sign. So we have two poles on the right half plane. Edi pag right half plane, alam mo yan, kung napunta dyan yung mga poles mo, you are no, rendered to be unstable yung system. Okay? And there are other so many tag dito, samples, no? Shortcut lang, no? Paano to? Ano bang na S to, di ba? Indian kasi to eh. O S. Sa first two column lang. Ito 4, pinakamataas. O lagay mo doon 4, no? 4, 3, 2, 1, pababa. Kunin mo. Ito 1, di ba? 1. 1, skip mo yan. 18, tapos skip mo yung next, right? 5. So 1, 18, tsaka 5. Paano yung second row? No, tapos na tayo sa first row, tapos na yan. Second row, kukunin natin sa characteristic equation. Dito rin, sa in-skip natin kanina, yung next right niya na in-skip natin ay odd. Kasi kanina ito ay even, 4, 3, 2, 1. Ito naman, 3. 3 tas 1. Tapos, so ang ano nito, ang coefficient ay 8. Lagay mo yung 8. Tapos talon ka, 16. Lagay mo yung 16. Tapos, wala, 0. Yan, no? So, solve mo na to sa basket, no? Solve mo yan. Ito, tsaka going up,
going down, minus mo yan, di ba? Tapos eto naman, tapos gano'n. Okay? Tapos yung pangalawa naman, di ba? Eto naman, dito ka, ganyan, ganyan. Tapos ganito, ganyan. Okay? In that case, malalaman mo yung mga coefficient. Okay? Marami tayong seat work, marami tayong sample dito, no? May mga answer naman yan. So all you have to do is to review kung ano yung lecture ko, then analyze mo doon, no? Katulad nito, di ba? Pupunta ka lang dito sa karakteristika, wag mong pakialaman yung ano, yung numerator kasi numerator is 0. But characteristic equation yung ginagamit sa Routh stability criterion. So ito lang. Dito ka lang sa denominator focus. Ayan, 'di ba? So tingnan mo, 1, skip mo, 3, tapos 1, 'di ba? Sa first row, 1, 3, 1. Tapos yung next right mo kanina, yung iniskipan mo, 2, skip mo yung ano, 4, 0, 'di ba? Yan. 2, 4, yan. Okay? Tapos i-plot mo na sa route table. Yan. Kunin mo yung pinakamataas, going down, oh, first row, second row, solve mo yan. Tingnan mo yung first column kung mayroong sign change. Ito, walang sign change. Kaya ito ay stable. Pero pag nagkaroon ka ng negative dyan, automatic. Meron ka ng real part, so ikaw ay unstable. Okay? So nalaman natin yung paggawa ng route stability criterion, nalaman natin yung mathematics, nalaman natin kung paano maging unstable pag nagbago ng sign, no? Automatic unstable na 'yon. So ganun po ang route stability criterion. Okay? So I think maliwanag na 'yon sa ating ano, no, we were able to finish yung isang topic. No? Congratulations to ourselves. No? We were able to discuss the poles and zero, and then yung route stability criterion. Okay? Okay na ba yun? So maraming salamat at mag-lunch muna tayo, and then meron nga tayong merong ano, review meeting ng ano ng thesis, no? Mag-lunch muna tayo tapos babalik ako dito, ha? Mag-invite na lang. Maggawa tayo ng invitation dun sa ano sa group chat natin sa thesis kung sino man 'yon, ha? So maraming salamat at magandang tanghali. Have a good lunch. Thank you po, ha? Pwede na mag-leave class. Salamat. Thank you po, sir. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you po, Good sir. lunch, ha? Ni-record ko 'to, ha? I-distribute ko sa inyo mamaya. Sir, Oy, mga anong time po? anong time na ba? Anong time? Kasi siyempre mananghalian muna tayo. What? O, mga 11, 20 po. Mga 1 or 1:30 po, sir. 1 or or 2. 1:30? Sir. Depende Hindi, sir agahan sa na inyo natin kung kahit ano 1. available time. Kahit 1 lang. Sige, sir. Okay po, sir. Thank Kasi you. alas 11 ano pa lang naman eh. So may enough time 11, tayo to have rest, ha? 1 o'clock tayo, ha? Po, sir. Sige. Thank you. I also send the Mag-send ka ng po, sir. invitation, ha? Yung file po sa email. Tsaka file. Po, Sige. sir. Doon sa GC natin. Okay, sir. Salamat. Magandang tanghali. Thank you, sir.
Sige lang, set mo yan.